Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. Napansin mo na ba? Minsan may isang tao kang gustong mapansin. Hindi naman kailangan na maging kayo agad. Hindi rin kailangan na araw-araw kayong magkausap. Ang gusto mo lang naman, mapansin ka niya. Yung tipong kapag dumaan ka, mapapalingon siya. Kapag nagsalita ka, makikinig siya. Kapag nakita niya ang pangalan mo sa notification, mapapangiti siya kahit konti. Pero ang problema, maraming tao ang maling paraan ang ginagamit para mapansin. Masyadong nagpapapansin. Masyadong naghahabol. Masyadong pinipilit. At sa halip na mapalapit, lalo tuloy silang napapalayo. Kung ikaw man ay nasa ganitong sitwasyon ngayon, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang dumaan na dyan. Bata man o nasa tamang edad na. Kahit nga yung mga taong mukhang napaka-confident sa labas, minsan nagiging mahina rin kapag may taong gusto nilang mapansin sila. At alam mo kung ano ang nakakatuwa? Kadalasan, hindi mo kailangang gumawa ng napakalaking bagay para mapansin ka. Hindi mo kailangang magbago ng buong pagkatao. Hindi mo kailangang magpanggap na ibang tao. Dahil ang totoo, mas napapansin ng tao ang isang taong komportable sa sarili niya kaysa sa taong pilit na pilit makakuha ng atensyon. Parang sa isang kwarto. May mga taong sobrang ingay. Sila yung laging gustong maging sentro ng usapan. Laging may opinyon. Laging gustong sila ang bida. Pero napansin mo ba, minsan ang pinaka-interesanting tao sa kwarto ay hindi yung pinakamalakas magsalita, kundi yung taong kalmado. Yung taong hindi kailangang magpakitang gilas. Yung taong may sariling mundo pero hindi suplado. Yung taong parang may kakaibang enerhiya na hindi mo maipaliwanag kaya gusto mo siyang kilalanin. At doon nagsisimula ang unang mahalagang sikreto kung gusto mong mapansin ka ng isang tao, kailangan mong ihinto ang sobrang paghahabol. O alam kong medyo masakit pakinggan yon. Kasi kapag gusto natin ang isang tao, natural na gusto nating mapalapit. Gusto nating magpakita. Gusto nating malaman niya na interesado tayo. Pero may manipis na linya sa pagitan ng pagpapakita ng interes at sobrang paghahabol. Kapag ang buong buhay mo ay umiikot na sa kanya, napapansin yon. Kapag bawat post niya ay ikaw agad ang unang nagre-react. Kapag bawat story niya ay binabantayan mo. Kapag bawat galaw niya ay alam mo. Minsan ang iniisip natin, mas mapapansin niya ako kapag lagi akong nandyan. Pero ang nangyayari, nagiging ordinaryo ka sa paningin niya. Alam mo kung bakit? Dahil nawawala ang misteryo. Nawawala ang excitement. Nawawala yung pagkakataon para siya naman ang magtanong tungkol sa'yo. Isipin mo ang isang pelikula. Kung sa unang 5 minuto pa lang alam mo na agad ang buong kwento, may excite ka pa bang tapusin? Malamang hindi. Pero kung may konting misteryo, may konting tanong, may konting curiosity, gusto mong malaman ang susunod. Ganon din sa totoong buhay. Hindi ibig sabihin nito na maglaro ka ng isip o magpaka-hard to get. Ang ibig sabihin lang, huwag mong ibigay agad ang buong atensyon mo sa isang taong hindi pa naman nagbibigay ng parehong effort. Panatilihin mo ang sarili mong buhay. Panatilihin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Panatilihin mo ang sarili mong mga pangarap. Dahil ang taong may sariling direksyon sa buhay ay natural na napapansin. At dito pumapasok ang isa pang bagay na madalas nakakalimutan ng maraming tao. Yung pagiging interesting ay mas mahalaga kaysa pagiging available. Maraming tao ang laging available. Isang chat, reply agad. Isang tawag, sagot agad. Isang aya, o agad. Walang masama roon. Pero kung lagi kang available, minsan nawawala ang value ng presence mo. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil nagiging predictable ka. Ang mga taong madaling makalimutan ay kadalasang walang ibang pinagkakaabalahan kundi ang taong gusto nila. Samantalang ang mga taong hindi madaling makalimutan may sarili silang mundo. May sarili silang goals. May sarili silang growth. May sarili silang kwento. At yun ang nakakakit. Hindi ang pagiging perpekto, kundi ang pagkakaroon ng direksyon. May kilala akong lalaki noon na sobrang gusto niya ang isang babae sa opisina. Araw-araw siyang nagpapapansin. Laging unang bumabati. Laging naghahanap ng paraan para makausap. Pero parang wala lang. Hanggang sa dumating ang panahon na nag-focus siya sa sarili niya. Nag-aral ng bagong skills. Nagkaroon ng bagong hobbies. Mas naging confident. Mas naging masaya kahit wala yung babaeng gusto niya. At alam mo ang nakakatawa? Doon siya napansin, hindi noong naghahabol siya, kundi noong nagsimula siyang maging mas buo bilang tao. Dahil ang confidence ay may kakaibang epekto. Hindi mo kailangang ipagsigawan. Hindi mo kailangang ipakita ng sobra. Nararamdaman ito ng mga tao. At kapag naramdaman nila iyon, kusang napupunta ang atensyon nila sa iyo. May isa pang bagay na gusto kong maintindihan mo. Kung gusto mong mapansin ka niya,
Kailangan mong matutunang pahalagahan ang sarili mo bago mo hilingin na pahalagahan ka ng iba. Maraming tao ang naghahanap ng validation. Gusto nilang mapansin sila para maramdaman nilang may halaga sila. Gusto nilang mahalin para maramdaman nilang lovable sila. Gusto nilang piliin para maramdaman nilang worthy sila. Pero baliktad ang proseso. Kapag ikaw mismo ang hindi nakakakita ng halaga mo, mahihirapan ang ibang tao na makita iyon. Parang tindahan na mismong may-ari ay hindi naniniwala sa produktong binibenta niya. Paano maniniwala ang customer? Ganon din sa sarili mo. Kapag alam mong may halaga ka, iba ang kilos mo. Iba ang pananalita mo. Iba ang aura mo. At kahit hindi mo sabihin, napapansin yon ng mga tao sa paligid mo. Hindi dahil may magic, kundi dahil ang kumpiyansa sa sarili ay isa sa mga pinakakaakit-akit na katangian na pwedeng taglayin ng isang tao. At may kakaiba pang nangyayari kapag nagsisimula kang pahalagahan ng sarili mo. Unti-unti mong napapansin na hindi mo na kailangang pilitin ang lahat para magustuhan ka. Hindi mo na kailangang baguhin ang bawat parte ng pagkatao mo para lang magkasya sa gusto ng ibang tao. Hindi mo na kailangang mag-isip gabi-gabi kung sapat ka ba o kulang ka pa. Kasi kapag komportable ka sa sarili mo, may kapayapaan kang dala. At alam mo ba, napakalakas ng hatak ng isang taong may kapayapaan sa sarili. Sa panahon ngayon na halos lahat ay nagmamadali. Halos lahat ay naghahabol. Halos lahat ay gustong mapatunayan ang isang bagay. Ang isang taong kalmado at sigurado sa sarili ay parang sariwang hangin. Hindi siya kailangang maging pinakamaganda. Hindi siya kailangang maging pinakamayaman. Hindi siya kailangang maging pinakasikat. Pero napapansin siya. Dahil may kakaiba siyang presensya. May mga tao kasing pumapasok sa isang kwarto at agad mong nakakalimutan. Mayroon namang hindi naman nagsasalita ng marami. Pero naaalala mo pa rin kahit nakauwi ka na. At kadalasan ang dahilan ay hindi itsura, hindi pera, hindi status, kundi enerhiya. Yung pakiramdam na magaan silang kasama. Yung pakiramdam na hindi sila nagpapanggap. Yung pakiramdam na totoo sila. Kaya kung gusto mong mapansin ka niya, huwag mong ubusin ang oras mo sa pag-iisip kung paano ka magiging ibang tao. Mas pagtuunan mo ng pansin kung paano ka magiging mas totoo sa sarili mo. Dahil ang authenticity ay bihira na ngayon. Maraming marunong magpanggap. Maraming marunong gumawa ng magandang imahe. Maraming marunong magpakitang perpekto. Pero kakaunti ang tunay. At kapag may taong tunay, napapansin iyon. Hindi agad-agad. Hindi parang kidlat. Pero unti-unti. Mas tumatagal. Mas malalim. Mas totoo. May isa akong narinig na kwento tungkol sa isang babae na matagal nang may gusto sa katrabaho niya. Araw-araw silang nagkikita. Pero parang simpleng kaibigan lang ang tingin sa kanya. Noong una, sobrang stressed siya. Iniisip niya kung kulang ba siya sa ganda, kulangan ba siya sa style, o baka may mali sa personalidad niya. Hanggang sa isang araw, napagod siyang isipin iyon. Nagdesisyon siyang ibalik ang focus sa sarili niya. Nagsimula siyang magbasa ng libro. Nag-enjoy sa mga bagay na matagal na niyang gustong gawin. Mas naging masaya siya kahit walang espesyal na nangyayari sa love life niya. At habang tumatagal, may napansin siya. Mas maraming tao ang lumalapit sa kanya. Mas maraming gustong makipag-usap. Mas maraming nakakapansin. Kasama na doon yung taong matagal niyang gustong mapansin siya. Nakakatawa, hindi ba? Kung kailan hindi na siya desperadong mapansin, saka siya napansin. Dahil may isang bagay na napakahirap itago, and iyon ay ang desperation. Kapag desperado ang isang tao na makuha ang atensyon mo, nararamdaman mo iyon. Kapag desperado siyang magustuhan mo siya, nararamdaman mo rin iyon. At kadalasan, imbes na maging attractive, nagiging mabigat sa pakiramdam. Pero kapag ang isang tao ay masaya kahit wala kang approval, mas nagiging interesante siya. Kaya huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang isang tao. Kahit gaano mo pa siya kagusto. Dahil ang mga bituin ay maganda kapag nasa tamang distansya. Kapag masyado kang lumapit, baka ikaw mismo ang masunog. At may isa pang ugali na madalas napapansin ng mga tao kahit hindi nila sinasabi. Ang kakayahang makinig. Sa totoo lang, karamihan sa mga tao ay gusto lang marinig. Kapag may kausap tayo, madalas hinihintay lang natin ang turn natin para magsalita. Pero bihira ang taong talagang nakikinig. Yung hindi lang naghihintay ng pagkakataong sumagot, kundi talagang interesado. Kapag may nakausap kang ganong tao, hindi mo siya basta nakakalimutan. Dahil pinaparamdam niya na mahalaga ka. At kung gusto mong mapansin ka ng isang tao, subukan mong maging ganong klaseng tao. Kapag nagsasalita siya, makinig ka. Kapag nagkukwento siya, maging present ka. Hindi yung kalahati ng isip mo ay nasa cellphone. Hindi yung naghahanap ka agad ng paraan para ibalik ang usapan sa sarili mo. Makinig. Unawain. Magpakita ng tunay na interes. Dahil ang mga tao ay mas naaakit sa kung paano mo sila pinaparamdam kaysa sa kung gaano kakagaling magsalita.
At may simpleng sikreto pa. Ngumiti. Alam kong parang napakasimple. Pero marami ang nakakalimot nito. Hindi ko ibig sabihin yung pilit ng ngiti. Hindi yung ngiting parang may binibentang insurance, kundi yung natural na ngiti ng isang taong masaya sa buhay. Kapag mas madalas kang magdala ng positibong enerhiya, mas gusto kang lapitan ng mga tao. Hindi dahil wala kang problema, kundi dahil hindi mo hinahayaang kontrolin ng problema ang buong pagkatao mo. Tandaan mo ito. Ang mga tao ay lumalapit sa mga taong nagbibigay ng magandang pakiramdam. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil magaan silang kasama. At habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang isang katotohanan. Hindi mo kontrolado kung mapapansin ka ng isang tao o hindi. Pero kontrolado mo kung anong klaseng tao ang magiging ikaw. Kontrolado mo kung paano mo tratuhin ang sarili mo. Kontrolado mo kung paano ka lalago. Kontrolado mo kung paano ka magiging mas mabuting bersyon ng sarili mo araw-araw. At kadalasan doon nagsisimula ang lahat. Kapag tumigil kang habulin ng atensyon at nagsimula kang habulin ng personal growth, may mga taong kusang mapapalingon. Hindi dahil hinabol mo sila, kundi dahil nakita nila ang pagbabago sa'yo. Nakita nila ang kumpiyansa. Nakita nila ang katahimikan. Nakita nila ang halaga na matagal mo nang taglay pero ngayon mo lang ipinakita sa mundo. May isang bagay na madalas hindi naiintindihan ng maraming tao pagdating sa pagpapapansin. Iniisip nila na kailangan nilang gumawa ng sobra para mapansin. Kailangan nilang maging kakaiba. Kailangan nilang magpakitang gilas. Kailangan nilang gumawa ng isang bagay na hindi naman talaga nila ugali. Pero sa totoo lang, ang mga koneksyong tumatagal ay kadalasang nagsisimula sa mga simpleng bagay. Isang maayos na pag-uusap, isang tunay na nangiti, isang sandaling naramdaman ng isang tao na naiintindihan siya. At doon pumapasok ang isa pang mahalagang katangian. Ang pagkakaroon ng sariling buhay na masaya ka kahit wala siya. Pakinggan mo itong mabuti. Hindi ibig sabihin nito na wala kang pakialam sa kanya. Hindi ibig sabihin nito na magpapanggap kang hindi mo siya gusto. Ang ibig sabihin lang nito, hindi mo iaasa ang kaligayahan mo sa presensya niya. Kasi kapag doon nakaasa ang saya mo, nagiging delikado. Kapag nag-reply siya, masaya ka. Kapag hindi nag-reply, malungkot ka. Kapag napansin ka niya, parang kompleto ang araw mo. Kapag hindi, parang may kulang. Unti-unti, nawawala ang kontrol mo sa emosyon mo. At ang masama, hindi man lang niya alam na nangyayari iyon. Pero kapag masaya ka dahil may sarili kang mga pangarap, sariling mga plano, sariling mga ginagawa sa buhay, iba ang dating mo sa mga tao. Nagiging inspirasyon ka, nagiging interesante ka, nagiging tao kang gustong makilala ng mas malalim. Kasi may direksyon ka, at ang taong may direksyon ay parang barkong alam kung saan papunta. Mas kampante ang mga tao na sumabay sa kanya. May isa pang bagay na gusto kong tandaan mo. Huwag mong gawing kompetisyon ang pagpapapansin. Minsan kasi, kapag gusto natin ang isang tao, ikinukumpara natin ang sarili natin sa iba. Mas gwapo ba siya? Mas maganda ba siya? Mas mayaman ba siya? Mas successful ba siya? Mas nakakatawa ba siya? At habang ginagawa natin iyon, lalo tayong nawawalan ng kumpiyansa. Pero isipin mo ito, ang isang rosas at isang sunflower ay parehong maganda. Hindi sila magkapareho. Hindi sila naglalaban. Hindi rin nila sinusubukang maging isa't isa. Magkaiba lang sila ng kagandahan. Ganon din ang mga tao. Hindi mo kailangang maging katulad ng iba para mapansin. Mas mahalaga na maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Dahil kapag masyado kang nakatingin sa iba, nakakalimutan mong paunlarin ang sarili mong mga lakas. At alam mo kung ano ang nakakatuwa? Kadalasan, ang mga bagay na akala mong ordinaryo lang tungkol sa sarili mo, iyon pala ang nakakapansin ng ibang tao. Yung kabaitan mo, yung sense of humor mo, yung pagiging responsable mo, yung pagiging maasahan mo, yung paraan ng pag-aalaga mo sa mga taong mahalaga sa iyo. Minsan hindi mo nakikita ang halaga ng mga bagay na iyon dahil sanay ka na. Pero para sa ibang tao, iyon ang dahilan kung bakit ka espesyal. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo. Huwag mong isipin na kailangan mo pang maging ibang tao para maging karapat-dapat mapansin. Dahil ang tunay na atraksyon ay hindi lang nakikita sa panlabas. Nakikita rin ito sa karakter, sa ugali, sa paraan ng pagharap mo sa buhay, sa paraan ng pagtrato mo sa ibang tao. At kung sakaling may isang tao na hindi ka pa rin mapansin sa kabila ng lahat ng ito, huwag mong gawing sukatan ng halaga mo ang opinyon niya. Napakahalaga nito dahil maraming mabubuting tao ang nasaktan dahil akala nila kapag hindi sila napili, ibig sabihin hindi sila sapat. Pero hindi ganon ang buhay. May mga tao lang talagang hindi para sa atin. May mga pagkakataon na kahit gaano tayo kabuti, hindi tayo ang hinahanap nila. At ayos lang yun. Hindi nababawasan ang halaga mo dahil hindi ka napili ng isang tao.
Hindi nababawasan ang kagandahan mo. Hindi nababawasan ang kakayahan mo. Hindi nababawasan ang pagkatao mo. Minsan hindi lang talaga tugma. At mas mabuting tanggapin iyon kaysa ubusin ang sarili sa paghahabol ng taong hindi naman nakatingin sa direksyon mo. Dahil habang nakatingin ka sa isang pinto na ayaw magbukas, baka hindi mo napapansin ang maraming oportunidad na naghihintay sa paligid mo. Kaya kung gusto mong mapansin ka niya, magsimula ka sa isang simpleng bagay. Pansinin mo muna ang sarili mo. Pansinin mo ang mga bagay na kaya mo pang pagandahin. Pansinin mo ang mga pangarap na matagal mo nang ipinagpapaliban. Pansinin mo ang mga talento mong hindi mo pa nabibigyan ng pagkakataon. Pansinin mo ang buhay na mayroon ka ngayon. Dahil kapag ginawa mo iyon, may malaking pagbabago na mangyayari. Hindi lang dahil mas mapapansin ka ng ibang tao, kundi dahil mas mapapansin mo rin ang sarili mong halaga. At kapag alam mo ang halaga mo, hindi mo na kailangang habulin ang atensyon ng kahit sino. Hindi mo na kailangang pilitin ang mga bagay. Hindi mo na kailangang magmakaawa para mapili. Dahil alam mong may mayaalok ka. Alam mong may kalidad ka. Alam mong may lugar ka sa mundong ito. At iyon ang uri ng kumpiyansa na hindi kayang bilhin ng pera at hindi kayang ibigay ng kahit sinong tao. Kaya tandaan mo, kaibigan, ang sikreto para mapansin ka ay hindi ang pagiging pinakamalakas, pinakamayaman, pinakamaganda o pinakasikat. Ang sikreto ay ang pagiging tunay, ang pagiging masaya sa sarili mong paglalakbay, ang patuloy na paglago bilang tao, ang pagkakaroon ng respeto sa sarili, at ang pagdadala ng enerhiya na nagsasabing, masaya ako sa kung sino ako, pero bukas ako sa mga taong gustong maging bahagi ng buhay ko. Kung may karanasan ka tungkol sa paksang ito, ibahagi mo sa comments. Naranasan mo na bang gustong-gusto mong mapansin ng isang tao? Ano ang natutunan mo sa karanasang iyon? At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kwentuhan at aral tungkol sa buhay, relasyon at personal growth. Tandaan mo, hindi mo kailangang habulin ang lahat ng tao para magkaroon ng halaga. Ang tamang mga tao ay mapapansin ka hindi dahil nagpanggap ka, kundi dahil naging totoo ka. Patuloy kang umunlad, patuloy kang maniwala sa sarili mo, at huwag mong kalimutang ang pinakamahalagang taong dapat makapansin sa iyo ay ang taong nakikita mo araw-araw sa salamin. Mag-ingat ka palagi, manatiling positibo, at tandaan mo na ang pinakamahusay na bersyon ng sarili mo ay unti-unti nang nabubuo sa bawat araw na pinipili mong mahalin at pahalagahan ang sarili mo.